Extraterrestrial o mga ET, tema sa social media na pinagtatalunan ng mga netizens, lalo na ng mga relihiyoso dahil sa nagaganap ngayon sa Estados Unidos. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang paniniwala sa mga UFO o UAP, ngunit marami pa rin ang hindi nagbabago ng kanilang iniisip. Ang mga sinasabing aliens ba ang magpapatunay na walang Diyos? O ang mga ito ang pruweba na ang lumikha ay totoo? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sinasabi nila na ang pinakaunang paglalahad na mayroong mga aliens at UFO ay nakasulat sa Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang usapan hinggil sa mga extraterrestrials ay palaging nagdudulot ng nagbabagang debate, hindi lamang sa pagitan ng mga scientifico, pati sa mga relihiyoso. Marami ang nagsasabi na kung mapapatunayan na mayroong ngang extraterrestrials at mga unidentified flying objects, sasabog ang paniniwala na mayroong Diyos. Sa dahilang hindi nabanggit sa Biblia mga ito, hindi sinabi sa testamento na mayroong nilikhang aliens ang Diyos at wala ring sinabing mayroong buhay sa ibang planeta. Ayon sa ilan, ito ang magpapatunay na hindi talaga totoo ang sinasabi sa mga berso. Sa kabilang banda naman, marami ang nagpahayag na ang mga UFO at extraterrestrials ay unang binanggit sa mismong Biblia. Para maliwanagan, nararapat mo nang alamin kung ano ang kahulugan ng mga katagang pinagtatalunan. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang extraterrestrials? Ang katagang terrestrial ay tumutukoy sa mga bagay na may ugnay sa lupa ng daigdig, katulad ng mga tumutubong puno, mga nabubuhay na hayop, halaman at tao. Ang lahat ng ito ay may ugnay sa ating mundo. Kaya kapag sinabing extra o beyond, sa wikang Latin ay sa labas, ito ay mga bagay na hindi pangkaraniwan sa ating daigdig, katulad ng ibang planeta, ng mga bituin at buwan at mga bulalakaw o anumang hindi nagmula sa ating Earth. Kaya technically, totoo ang mga ET dahil maraming bagay ang nasa labas ng ating mundo. Pero kapag sinabing extraterrestrial life, iyan ang tumutukoy sa buhay na nasa labas ng ating mundo o ang mga aliens. Kapag sinabing UFO naman, ito ay unidentified flying objects na ngayon binago at tinawag na unidentified anomalous phenomena o UAP. Sa una tinawag itong aerial phenomena. Subalit ang mga UFO ay hindi lamang aerial o sa ere na sasaksihan, pati rin sa tubig. Kaya ginamit ang katagang anomalous imbis na aerial phenomena. Sinasabi ng marami na ang mga UFO ay unang binanggit sa pahayag ng Biblia sa unang kapitulo ng libro ni Ezekiel mula sa 15 berso. Ang sabi, habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita kong ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Nakamamanghang tanawin na nasilayan ng propetang Ezekiel. Ilang libong taon na ang nakalilipas, mataling hagap, pero nagdulot ng mga pagtatalo. Subalit kung iisipin, hindi ba ang UFO ay isang unidentified o hindi mapagkakilanlan? Pero sa pahayag ng propeta,
Kitang-kita niya kung ano ito. 4 na gulong na nakasayid sa lupa, na may gulong sa loob, tapos makapalang gilid at puno ng mga mata. Hindi ito nag-aatubili kung ano ang kanyang nasaksihan. Sa madaling sabi, na-identify niya ito. Tapos kung babalik naman sa pahayag, malinaw na sinabi na ito ay mga pangitain o vision at hindi aerial phenomenon. Siyempre maliban na lang kung bibigyan nila ito ng sariling kahulugan. Katulad ng nangyari kay Moses sa bundok ng Sinai nung ibinigay ang 10 utos. Nakarinig sila ng mga nakabibinging kulog, nakakita ng mga nakasisilaw na kidlat at makapal na ulap na bumalot sa paligid. Subalit hindi ito alien invasion katulad ng haka-haka. Bagkusay, pangyayaring nakalagda sa Biblia bilang kasaysayan. Aliens ba ang pruweba na walang Diyos? Ang usapan hinggil sa mga extraterrestrial life ay marahil hindi nahihinto. Ayon sa conspiracy, tinatago di umano ng mga kinauukulan ang katotohanan hinggil sa mga ET. Dahil raw, kung malalaman ng taong bayan na mayroong buhay sa ibang planeta, mawawala ng katotohanan ang mga nakasaad sa Biblia. Bukod doon, kung mapapatunayan na mayroon ngang mga aliens, katulad ng mga pinakikita sa Hollywood movies, mga nilalang na may malalaking mata, mahahaba ang daliri at payat na mga bisig, mawawasak ang lahat ng reliyon. Kung ganun, bakit hindi natin suriin sa libro ng Apokalipsis, Kapitulo 4, 11 berso, ang sabi, "Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay." Tapos sa libro ng mga awit, 33 kapitulo, 6 na berso, ang sabi, "Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga nagmula ang araw, buwan at mga bituin." Batay sa Biblia, maliwanag na Diyos ang lumikha sa araw, sa buwan, pati sa mga bituin. Siyempre, kasama na dito ang ibang mga planeta. Hindi na siguro binanggit ang mga black holes, comets, asteroid rings, neutron stars, dark energy, dark matter, red star, mga magnetic fields, solar flares at iba pa, dahil masyadong marami kung iisa-isahin ang detalye sa Biblia. Ganun pa man, mayroon pa ring nagsasabi na hindi nabanggit na kasama sa nilikha ang mga aliens. Kung ganun, mas maigi kung susuriin ang libro ng propetang si Nehemiah, Kapitulo 9, 6 na berso, ang sabi, "Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha." Batay sa nakasulat, Diyos ang lumikha sa lahat ng naroroon sa kalangitan. Tapos ay binigyan ito ng buhay ang lahat ng nilikha. Kaya kung totoo na may mga aliens, maliwanag na kasama ang mga ito sa nilikha ng Diyos. Kung totoo ang mga ito. Sa libro ng Colossians Kapitulo 1, 16 na berso ang sabi, "Nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita, pati rin ang di nakikita." Malinaw sa Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng nasa langit, lahat ng nakikita, pati nga lahat ng hindi. Kaya kung totoo na may mga extraterrestrial life, sa Biblia mismo mababasa kung sino ang lumikha sa kanila. Sa sinasabing kapag napatunayan na mayroong mga aliens, mapapabulaanan na mayroong Diyos, ito ay ang tinatawag sa debate na non sequitur o walang kaugnayan. Para na ring sinabi na dahil hindi binanggit sa Biblia ang salitang internet o dark web o nuclear bomb, ibig sabihin na automatic na walang Diyos. Ang katotohanan sa dalawa ay non sequitur o walang kaugnayan.
Kaya mayroon mang mga aliens o wala, hindi ito ugnay sa kung mayroong lumikha o wala. Bagkusay, kung may buhay nga sa ibang planeta, ito ay patotoo sa nakasaad sa Biblia na Diyos ang lumikha sa lahat ng nasa langit at nagbigay ng buhay sa lahat ng mga naroroon. Marahil sa hinaharap, malilinawan ng lahat hinggil sa mga nababalitaang UFO at mga aliens kung ang mga ito ay mula nga sa ibang planeta o usapan mula sa mga marites lamang. Anong aral ang mapupulot dito? Ang debate hinggil sa mga UFO at aliens ay mainit talaga. Subalit walang masama kung mayroon o walang opinyon ng isa. Ang mahalaga ay matibay ang iyong paninindigan sa iyong pinaniniwalaan, na kahit anong init ng debate ang makakasalamuha, hindi matitibag ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Ika nga nila, if you don't stand for something, you'll fall for anything. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.